Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please click the notification bell. Ayan, para maging updated kayo sa ating video at pakiclick na rin yung subscribe dyan mga boss. Ayan, maraming salamat. At syempre, pakilike na rin yan mga boss. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon mga boss. Itong mga nag-viral sa social media mga boss. Itong pag-interview ng isang press kay Dr. Michael Bato na ang sabi mga boss na kaya daw sinisiraan yung mga Duterte dahil ang mga Duterte ay malakas ayan sa 2028 this coming 2028 election. Gaano kaya katotoo ito mga boss? Ano sa tingin nyo? At bago natin bigyan ng opinion at reaction itong mapapanood nating balita ay panoorin muna natin mga boss itong pag-interview kay Dr. Michael Bato. That the Dutertes are the ones to beat in 2028. No, kumbaga, kung gagawin ng election sa ngayon at and assuming that the Vice President will be running, no, she will win by an overwhelming number of votes. So, they know this, no? And that is why lahat ng klaseng paninira, and believe me, Admar, come February of next year, i-revive na naman nila yung impeachment. No? So, kumbaga, asahan na natin na habang papunta tayo ng 2028, mas lalo pang mag-i-intensify, no, itong mga paninira kay Vice President. Kaya lang, ang problema sa kanila is wala silang bago magamit na mga issue. Puro recycle, Admar. Walang bago. Bakit? Because we saw how the Vice President operates. Yung office ng Vice President, Admar, napakaliit na nga ng budget. Ang dami pang nagawa. Correct. Pinapyasan pa nila lalo ng budget. Itong for 2026, pinapyasan pa nila ng budget. But yan, makikita natin. Ayan, may stop natin muna boss. Totoo po yun mga boss. Yung 2026 budget ng Vice Presidente ay tinapyasan sa Kongreso. Ngayon ang pagkakaalam ko is 900 to million yung budget niya. Tinapyasan pa. Siguro mga nasa 700 plus na lang. So, iwan ko lang kung ano mangyayari dito mga boss. Siguro takot talaga sila mga boss na maupo yung isang Duterte sa 2028. Kaya nga simula ngayon talagang sukdulan yung pamumulitika ng kalaban ni Vice President Sara Duterte. Yan, ipagpatuloy natin mga boss. During crisis situations, the Vice President is already have things in place. So, kumbaga, kita na ng tao kung sino yung decisive na leader dito. Hindi ba? So, with very little resources, what we saw was the Vice President being the decisive leader. No? Dapat yung decisiveness na yan. Yun ang meron si President Marcos Jr. pero wala. Kaya no surprise, no? We see the numbers ni Marcos Jr. are in the negative territory. Well, that is because of his own doing. Siya ang may kagagawan yan, at ba? Hindi yan kagagawan ng mga naninira kay Marcos Jr., no? The negative numbers that we see with Marcos Jr., that is a result of his own doing. In contrast, yung kay Vice President Sara Duterte, yung medyo pagbaba ng numbers niya, that is not a result of her own doing, but that is a result of black propaganda against her. Yung black propaganda nila, low quality pa. Kasi nga, recycle na lang sila ng recycle ng issue. Wala silang maisip na bago. Naman tayo sa nakikita na sandata ni Vice President Sara Duterte, no? Sa kanyang speech kahapon sa 51st Philippine Business Conference and Expo dyan po sa Pasay City, nabanggit niya rito, i-quote ko lang yung nabanggit niya rito sa kanyang talumpati, let us use technological and digital transformation as weapons to close the door where corruption once thrived, unchecked and unpunished. Our readiness for change brought by digital transformation will test our capability and agility in embracing technological evolution by investing in our people and developing our capacities. Today, we can strategically take advantage of future opportunities and create a stronger,
more resilient and competitive nation. Nakakapagod na po na maging huli dito sa ating rehiyon at sa buong mundo. Nakikita niyo po ba yung digital transformation natin na kaya mabagal dahil alam ng mga nasa likod ng korupsyon na ito'y maaaring makahadlang sa kanilang masamang gawain? Alam mo, Admar, no, to answer to provide my POV, to provide my POV to this issue. Baga kasi nga another day tayo, Admar. Another day, another Dr. Batu. POV. Akala ko POV na. Point of Batu. Point of Batu. No, POV. POV. Okay? Ang punto ko dito is that you have to understand where the Vice President is coming. She was mayor of Davao City. Diba? And as mayor, she understands yung concern ng mga negosyante in terms of providing a climate na magiging maganda ang takbo ng negosyo. So, paano mo mapapaganda ang takbo ng isang negosyo sa isang syudad? No? Make it easy for businesses to thrive. So, very simple things like registration ng mga business. Mapadali mo yung pagre-register, mapadali mo yung pagse-set up ng mga business. Matulungan mo sila in terms of addressing issues related to criminality, for example. Kasi syempre, Adma, ikaw ba magtatayo ng isang negosyo sa isang bayan na kung saan hindi ka ligtas? So as a mayor, she understands this. And true enough, I mean, Vice President Sara Duterte, when she was mayor, she was able to improve the economy of Davao City during her tenure as mayor. So, kumbaga, nakikita ito, Admar, ng mga business people kasi may proof of concept na eh. So, ang proof of concept, kagaya ng kanyang ama, ang proof of concept ni Vice President Sara Duterte was she was mayor. And indeed, napaganda niya yung economy. Now, syempre, as mayor, naiintindihan niya yung mga tools na kinakailangan para ma-improve yung economic conditions ng isang lugar. Kabilang na dyan yung paggamit ng tamang teknolohiya. Bibigyan kita halimbawa, Admar, ng example. Yung sa kaso ng National Expenditure Program. Kung babasahin niyo po yung NEP, Admar, libo-libong pahina yun eh. Napakakapal ng document noon, libo-libo. You can use artificial intelligence to detect deviations. So halimbawa, no, merong hawak mo yung NEP. On the other hand, hawak mo yung BICAM, yung GAP. You can use AI easily to find discrepancies in these two documents at napakabilis ng response rate niya. Ang bilis ng balik sa atin. In a matter of seconds lang, may resulta ka na agad. Diba? So yan yung application. Not to mention sa kaso ng digitalization, kung saan pagka nawala na yung paper transactions, kasi pag mano-mano, Admar, nakukurap yan eh. Pag may tao na involved sa mga government transactions. Pero kapag yung mga transactions mo digitalized na, baga online lahat, wala nang tao involved, hindi naman magiging zero yung grabe corruption. Meron pa rin yan, pero mamiminimize siya ng malaki. So, naiintindihan yan ni Vice President Sara Duterte kasi she was a mayor and she knows yung pangangailangan ng ganyang klaseng sistema. Kaya ako naniniwala, Adma, if the Vice President should become President one day, I think she would be a transformational president sa pamamagitan ng tamang paggamit ng teknolohiya. Nabanggit ko kanina si Marcos Jr., sabi ko nga kanina, na marami siyang na-miss ng pagkakataon. Kasama yung digitalization. Naalala ko nung bagong upo yan si Marcos Jr., meron siyang tinatawag na Build Better More. Ang propaganda nila nung time na yun was that the Build Better More plus digitalization, yun yung more, magiging digital. Ang na-digital ngayon, corruption, ang digitalized na. Yun ang naging digital na ngayon, yung pagnanakaw. So, kumbaga, hindi na-address ni Marcos Jr. yung issue na yan. And I think, if Sara Duterte should become the president one day, posible sa 2028 yan, I think she would be the president to actually finally do something na magamit ang teknolohiya para ma-improve ang governance sa ating bansa. No, kagaya ng pag-i-improve niya ng governance
No, anong siya ay mayor ng Davao City. And sa lahat ng ito, Doc, ano ba ang pinakamabisa? Kasi nakikita ko rin ito sa panahon ni PRRD. Ang kaibahan lang, si PRRD ang may mataas na posisyon. Pero yung mga kritiko niya, naririnig pa rin naman natin. Diba? Kahit nga sa Senado, kung nung nagkaroon ng investigasyon doon sa Farmally, kahit yung sa war on drugs din, iba pa, hindi nga yun na napigilan, tuloy-tuloy nga, naririnig pa natin yung mga boses ng mga oposisyon, naririnig din, no? Yung mga media sa kanya, medyo critical nga, no? Unlike ngayon, hindi masyadong critical ang media ngayon. Kumbaga parang ang dating ko rito, parang mas approve sila dito sa kasalukuyang pamumuno compared doon sa nakalipas. Grabe yung mga kritisismo na inabot ng Duterte administration. Nandun na yung pagtuligsa sa war on drugs, sinasabi nila, pinapakalat nilang EJK, pero bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte na napakataas yung grado na ibinigay ng taong bayan sa kabila ng Totoo yan, mga boss. paninira. Biri mo, pagbaba ni former President Rodrigo Duterte, ang trust rating niya nasa 91%. Biruin niyo yun. Wala pang presidente yan ng Pilipinas na nagkaroon ng trust rating na 91%. Si Duterte pa lang. Kung kita nyo, kung talagang masama si Tatay Digong, bakit ganun yung tiwala ng taong bayan sa kanya? Diba, mga boss? Continue natin. Ano ba mauungusan ni Marcos Jr. ito? Ituloy yung paninira na nakita natin na ginawa sa tatay ng Vice Presidente na hindi nagiging epektibo? Or paligsahan na lang sa maraming mga nagawa? Bilang Pangulo, ipakita ko lang yung awareness and trust rating ni BBM mula noong July 2024 hanggang September 2025. Umupo siya, plus 42 yung kanyang net. Pinagsanib na ito, awareness and trust. Hanggang sa umabot siya ng negative 3 noong Marso. Negative 4, April 2025, Mayo, negative 1, nakabawi noong June 2025. Tapos noong September 2025, plus 7 yung net niya. Dito naman kay Vice President Sara Duterte, umupo siya plus, hindi, yung, yan, tama. Okay? Umupo siya ng may 44. 44 ba? Okay. Parang mali yata yung naibigay. Ito, i-send ko ulit yung... Iba yung binabasa mo at Mark doon sa nasa screen. Oo nga eh. Ibang point of view yan. Ibang POV yung binabasa. Oo. Ito. I-send ko ano kasi yon by age kasi itong bagong ipapadala ko. Dito sa bagong ipapadala ko, ipa-flash yan. Umupo si BP Sara ng may 44, plus 44 na net, no? Net rating. Tapos, okay, saglit lang. Hindi ko nakikita yung comparison. Ito. Ay, saglit lang ha. Pagpasensyahan nyo na. Kasi yung unang ipinakita natin, yung awareness and trust rating ni President. Ito pala. Okay, pasensya na po mga kapartner. Ang dami kasing datos ng SWS dito. Ito. Yung pinaka-latest. Okay? Dito sa comparison naman natin kay VP Sara, ang kanyang pag-upo niya, plus 45 siya sa kanyang awareness and trust rating. Okay, pinagsanib. Napunta siya sa plus 29 noong September 2024. Pinakamababa niya ata is January 2025, plus 19. Never siyang nag-negative. Never siyang nag-negative. Okay? Tandaan natin pinagsanib na ito na awareness and trust. Tapos, umabot siya ngayon ng plus 25 na mas mataas compare nga dito kay President Bongbong Marcos na plus 7. Doc,
balikan ko, ano na kumbaga parang nasubukan na ito sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na panay yung mga paninira, hindi nag-ano sa kanya, hindi nag-reflect sa kanya kasi iba ang nararamdaman ng taong bayan. Yung mga ipinangako, naramdaman nila na address. Well, kung talaga namang ipinangako sa iyo at natupad, bibigyan mo talaga siya ng maganda-gandang grado. Ngayon naman, nabaliktad lang, dito si Vice President yung tinutulig sa ngayon, marami mga isyong ipinupukol sa kanya, yet, siya yung may mataas na grado at dito sa kay President Marcos, bumabagsak, no? Umabot pa nga sa negative pa nga siya. So, paano kung magiging epektibo pa ba yung mga paninira ngayon? Even before pa naging presidente si PRRD, grabe na yung paninira sa kanya, yung sa Davao Death Squad, naungkat ulit, di ba? Led by Senator Leila de Lima, Justice Secretary de Lima during that time. Pero still, nandun pa rin. So, kumbaga parang wake-up call na ba ito sa lahat ng mga kritiko na hindi yan sa paninira? Siguro dati, nagiging epektibo ito sa mga kalaban sa politika. Doon, napupurahan din minsan si VP Sara, pero sa ngayon parang hindi na nagiging epektibo yung mga black propaganda kasi ang pag-appreciate na ng taong bayan ngayon is yung nararamdaman nila, yung service mismo ng taong bayan. Doc? Parang gaya nung nangyari kasi doon sa tatay niya, kay former president. Parang sa dami-dami nga naninira ayan sa kanya. Siyempre, lalong-lalo na yung pagpapatupad niya ng war on drugs. Grabe yun. So, kabaliktaran kasi ang nangyari. Ang daming, yung mga kalaban niya sa politika, ayan, ginagawa siya ng issue kung ano-ano. At still, pagdating ng paglabas ng mga sorbi, mas kabaliktaran yung nangyayari, mga boss. Parang lahat ng halos majority lumalabas na nagtitiwala sila sa Pangulong Duterte, kaya ganoon. Actually yung mga nag-ano na naman sa kanya, nagbabatikos, yun naman yung mga kalaban niya actually sa politika. Siyempre may mga may mga grupo, may mga kung ano-ano na may mga black propaganda kung tawagin. So actually yan sila. Pero majority ng Pilipino talaga mas nagustuhan, mas umunlad, mas naging payapa nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan na mga boss, kayo yung opinion nyo dito. Ayan, please mag-comment kayo na naayon sa inyong opinion. Ayan, at maraming salamat sa panunod niya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please click the notification bell and subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat. Ayan, hanggang sa muli.